O, eday tama na naman. Si former Senator Antonio Trillanes. Nauna niya niyang sinabi na merong magpa-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte ngayong linggo. At eto na nga. Ang saklap, no? May rason na naman para lalong maging aburido itong si Sara Duterte. Paano pa kaya nakakatulog yung ganito? Ang sinasabi ng mga DDS, inuuna daw si Sara Duterte. Paano daw yung mga sangkot sa flood control projects? Kumikilos din po ang ating gobyerno doon. Kaya lang hindi naman kayo masyadong apektado doon. Dito kayo masyadong apektado or lalong apektado sa kahihinatnan ng mga kaso na isasampa kay Sara Duterte. Plunder ito. At ang pagkakaalam natin, ang plunder po ay non-bailable. Yun ba? Ang pagkakaalam ko, may magpa-file ng plunder case, baka daw Biyernes. Eto nga, ngayong araw. Biyernes nga, nag-file na po si former Senator Leila de Lima, Attorney Leila de Lima, at ang iba pang grupo ng plunder case sa ombudsman. Ang saya. Tanghaling tapat. Nangyari yan ngayong Friday. At ang totoo niyan, tila ba ginanahan ang mga kababayan natin sa kanilang pananghalian habang binabasa nga ang balita na eto na at naandyan na yung reklamong plunder, bribery, malversation at graft versus Sara Duterte. Yan, dumating na po sa ombudsman ngayong tanghali lamang. So napakarami pong kababayan natin ang tila ba ginanahan lalo ng kanilang pananghalian kahit anong ulam. At ang mga DDS naman ay mukhang kahit sa mga susunod na hapag or kain nila ay hindi sila gaganahan. Dahil ayan at nagngangangal-ngal, nag-iiyak na naman po ang mga diehard. Yan. Dumating na sa tanggapan ng ombudsman ang isang L300 truck na may iba't ibang dokumento para sa reklamong bribery, malversation at graft laban nga kay Sara Duterte. Ito po ay inihain ng iba't ibang civil society leaders at yun nga kasama dyan si former Senator Leila de Lima. Ang dami, no? Ang daming ebidensya. Overwhelming itong ebidensya na ito. Isang buong truck. Paano ka pa makakaalpas dyan? Isang buong truck ang ebidensya. Ang dalang ebidensya noong mga civil leaders, groups leaders na naghain nga netong kaso na ito kay Sara Duterte. Sabi ng mga DDS, hindi daw mababago ang kanilang pagtingin, hindi daw mababago ang tadhana ni Sara Duterte na magiging presidente pa rin at hindi daw sila mababago dahil sa mga ganitong klaseng issue na binabato nga daw kay Sara Duterte. Wala daw mababago sa kanilang pagsuporta kay Sara Duterte. Natural. Paano ba naman kasi, hindi naman agad-agad kasi na itutuwid yung mga baluktot yung kaisipan. Napakatagal na baluktot ang mga kaisipan nyo ng mga diehard. Natural, hindi agad-agad yan maibabalik sa normal. At kung sakaling bumalik yan sa normal, mahihirapan kayo na makiayon sa normal at maayos na pamumuhay dito sa ating bansa.